And night si Jesus dito sa lower parts of the earth. Ayon sa binasa natin sa Matthew 12:40, 3 nights. So, ano ang tawag dito sa lugar na ito, sa Matthew 12:40 pa rin, heart of the earth. Pero sa Ephesians, tinatawag itong lower parts of the earth. Pero mayroon din sinabi si Pedro, 1 Peter, sa 1 Peter 1, 3, chapter 3:19. 1 Peter, chapter 3, verse 19. Pakibasa, kung nakita nyo, chapter 3, verse 19. 1 Peter. Anong tawag ni Peter? Sa verse 19, by which also he went and preached into the spirits in prison. So ang tawag ni Peter pala dito ay spirit in prison. Ayan, so yun yung tawag ni Pedro. Pumunta si Christ, nag-preach. Saan? Doon sa mga patay. Doon sa mga taong nasa hell. Okay? He preached, he went and preached. By which also he went and preached into the spirits in prison. So ayon kay Peter, itong hell ay spirits in prison. Ayon sa Ephesians, lower parts of the earth. Ayon sa Matthew 12:40, heart of the earth. Ayon kay sa Lucas, hell. So yun yung description nila na si Kristo ay pumunta doon sa hell. Dagdag natin na si Kristo ay additional verse na siya ay pumunta doon sa Acts chapter 2. Acts chapter 2. Dito sa verse, start nating basahin sa verse 31. He's saying just before speaks of the resurrection of Christ that his soul was not left in hell, neither his flesh did see corruption. So pumunta siya doon. Anong ginawa niya? Nangaral siya. At saan siya nangangaral? Dito sa place of comfort. Yan, doon siya pumunta sa place of comfort. Sino ba yung mga nasa place of comfort? Yung mga Old Testament saints. Okay, yung mga Old Testament saints. Pumunta doon. Yung Old Testament saints. At saka, yung mga unbelievers. Yung mga unbelievers. Pumunta din doon yung mga unbelievers pero sa place of torment. The believers doon sa place of comfort. Mga unbelievers doon sa place of torment. So doon sila pumunta. Ngayon, ano yung ipinapangaral ni Jesus sa hell, doon sa place of comfort? Doon pa rin sa 1 Peter chapter 4 verse 6. 1 Peter 4:6, doon yung content ng kanyang pangangaral sa lower parts of the earth or hell or heart of the earth. So ano sabi sa 1 Peter 4:6? Pagkat dahil dito'y pinangaral maging sa mga patay ang Ebanghelyo upang sila ayon sa mga tao sa laman ay mga hatulan natagwat mga buhay sa Espiritu ayon sa Diyos. Yan.
So ano yung ang pangangaral ni Jesus ay tungkol sa pagkabuhay. Doon sa tungkol sa resurrection. Sabi for this cause was the gospel preached also to them that are dead, that they might be judged according to men in the flesh, but live according to God in the Spirit. So, sinabi ni Jesus Christ sa mga namatay ay mayroong pagkabuhay. Mayroong resurrection. So, yun yung content ha, yung nangaral siya doon ay tungkol sa pagkabuhay. Yan, na yung mga nandito, yung mga namatay, ay pinagsabihan niya na mayroong resurrection. Nakuha niyo? Nung dumating si Jesus Christ, sinabi niya yun doon sa mga buhay. Nung dumating ang ating Panginoong Hesus, sinabi din niya na mayroong resurrection, sabi ni Jesus. Nung pumunta siya doon sa mga patay, doon sa lower parts of the earth, sinabi din niya doon sa mga namatay na nasa place of comfort na mayroong resurrection. Nung hindi pa namatay si Jesus Christ, sinabi niya na mayroong pagkabuhay. Tingnan niyo sa John chapter 11:25. John 11:25. Sinabi niya sa mga tao noon na mayroong resurrection, pero yung mga namatay na hindi nakarinig, ang purpose ng Panginoon siya pumunta doon sa lower parts of the earth or the spirits in prison. Ang purpose niya ay ipinangaral niya na mayroong muling pagkabuhay o mayroong resurrection. John 11:25. Sige. Siya ti panagpungan, kundi kinala ni Jesus. Siya sinaman ang mamatilan niya, uray ng matay. Ayan. So mayroong resurrection. Ang sinabihan niya, yung mga patay o buhay, yung mga buhay. Yung mga patay, alam ba nilang may resurrection? Wala. Pumunta si Kristo. At sinabi din niya na mayroong resurrection. Okay? Mayroong resurrection. Mayroong pagkabuhay. Kaya sinabi niya dito sa 25, Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. Pero hindi pa namatay si Jesus Christ dito. Pero sinabi niya, I am the resurrection. Okay? I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. So ganun po. Sinabi niya na mayroong resurrection sa mga buhay, ng mga namatay, nandun sa spirits in prison or yung hell. Pumunta si Jesus Christ, pero dito sa place of comfort, at sinabi niya, mayroong resurrection. Nakuha niyo? Mayroong muling pagkabuhay. Okay? Si Job, hindi siya sigurado kung mayroong pagkabuhay at kung mabubuhay, saan kaya pupunta. Di ba si Job? Ito, sa Job 14, verse 10. And then 14. Hindi clear sa kanya kung mayroon ba talagang resurrection, mayroon bang pagkabuhay. Kasi sinabi lang ni Jesus Christ nung siya dumating na mayroong resurrection. Pero sa time ni Job, na-mention na yun. Kung mabubuhay ang tao, saan kaya siya? Mabubuhay kaya ang tao? Sabi niya, Job 14, verse 10. Ngunit ang tao ay namamatay at tunaw. Oo, ang tao ay namamastan ng hingga. At saan nandoon siya? Oh, tapos sa 14, then 14, Hanggang 14 o 14 tayo. Kung ang isang tao ay mamatay, mabubuhay ko na
siya. Mabuhay ba kaya siya? No? Lahat ng araw ng aking pagbaba ay maghihintay ako hanggang sa dating ako. So, si Job, hindi siya sure na may muling pagkabuhay. Hindi siya alanganin siya. So, si Job, nung namatay, dito siya sa place of comfort. Lahat ng mga Old Testament saints napunta dito sa place of comfort. Yun yung purpose ni Christ pumunta doon para sabihin na mayroong resurrection. Nung dumating si Christ, sinabi na niya eh. Nung dumating siya at nangaral, sinabi niya na mayroong resurrection. Yan. Kaya, ang ginawa ng ating Panginoon, pumunta siya doon sa part na ito. Ipinangaral niya na mayroong pagkabuhay. Ngayon, nung siya'y umakyat, nung umakyat ang Panginoon, ito ay dinala niya sa taas. Dinala niya yun sa taas, doon sa third heaven. Nasa third heaven na itong place of comfort or tinatawag na paradise. Ngayon, ang paradise ay nandito na sa third heaven. Wala na dito sa lower parts of the earth. Kasi after na pumunta ang Panginoon, ipinapangaral niya na mayroong resurrection. At kung siya'y umakyat, dinala niya sa third heaven. Ngayon, ang paradise ay nasa third heaven. Wala na doon sa lower parts of the earth. Basahin natin sa 2 Corinthians 12. 2 Corinthians 12. Verse, pakibasa, 2 hanggang 4. 2 hanggang 4. Ang amok tinay sa Kristiyano ang nanging pangato iti may katlo alang sa nga pulo katupad at tawanan ti nakalalos la ang amono si Biblia si babae anakan mo inusan ti Diyos lang timpamo ulit amok na ipangato na ito yung tao ijay paraiso pas nasa ukon jakla ang amok. Okay? So, ngayon, yung paradise or paraiso ay nasa third heaven. Sino yung mga nandun? Yung galing dito sa place of comfort na pinuntahan ng ating Panginoon at pinangaralan niya tungkol sa resurrection. At ito yung kanyang inakyat doon sa third heaven. Kaya ang paradise ay nasa third heaven. Basahin natin ulit yung Ephesians 4 na siya'y umakyat at mayroon siyang kasama. Sige, Ephesians 4, 7 and 8. Nung umakyat siya, may kasama siya. May isinama siya. At yun po yung galing dito sa place of comfort. Sige, Ephesians 4, 7 and 8. But to every one of us has grace been given in the measure of the living of Christ. For this reason, he says, he went up on high, taking his prisoners with him, gave freely to men. Alright? So, mayroon siyang kasama. Ito yan. Dinala niya ngayon sa third heaven. Napanyo? So, ang paradise, ayon sa binasa natin sa 2 Corinthians 12:24, ay nasa sa third heaven. So, yun yung na-i-describe dito po sa binasa natin. So, yun po yung mga Old Testament saints. Ngayon, itong mga Old Testament saints, ito yung mga saints, di ba? Pagbalik ng Panginoon,
Okay, pagbalik ng Panginoon sa second coming, yun ay kasama. Pag maghahari ang Panginoon dito 1,000 years sa kingdom, lahat ng mga nandito na mga saints, mga Old Testament saints, ay isasama ng ating Panginoon sa kanyang pagbabalik at paghaharian niya 1,000 years sa second coming. Okay, basahin natin ang Zechariah muna. Zechariah 14:5. Tapos yung Jude 14. So pagbaba ng Panginoon, yung mga saints na nandito, yan po yung mga Old Testament saints, pagbalik ng Panginoon at maghahari siya, babalik ang Panginoon after the 7 years Great Tribulation, isama niya yung mga Old Testament saints at paghaharian ng Panginoon 1,000 years dito po sa lupa. Okay? Zechariah 14 verse 5. Verse 5, and ye shall flee to the valley of the mountains, for the valley of the mountains shall reach unto Azal. Yeah, ye shall flee like as ye fled from before the earthquake in the days of Uzziah, king of Judah, and the Lord that my God shall come. Okay, the Lord my God shall come, and all the saints with thee, and all the saints with him, kasama niya. Pagbaba niya, yung all the saints, mga Old Testament saints, ay kasama niyang bumaba. Okay? At na-describe pa ni Jude kung ilang thousand. Marami po. Jude 14. Jude 14. Okay, Jude 14. And Enoch also the seventh from Edom prophesied of this, saying, Behold, the Lord cometh with 10,000s of his saints. So, pagbalik ng Panginoon, kasama na niya to. At yung mga saints na yon, dito na po sila magkaroon ng resurrected body. Resurrected body or immortal body. Pagbaba ng Panginoon, kasama yung mga saints, at magkakaroon na sila ng immortal body dito. At pagharian ng Panginoon, 1,000 years and forever. Yung mga saints. At yung mga nag-survive na mga believers during the 7 years Great Tribulation, papasok din sila dyan. Yung may physical body naman. Okay, yung mga physical body, papasok dyan. At saka yung immortal body, pupunta din dito at pagharian ng Panginoon 1,000 years, then forever. Okay? So, yung mga believers naman sa ngayon, sa Batnaw, under sa time natin, ito po, hindi tayo kasama sa programa ito. Kasi yung programa na yan ay nakafocus lang doon sa earthly program. Yan po, ito po yung earthly program. Ang earthly program, ito po yan, at saka ito. Ang sa atin, ibang programa tayo. Tayo po ay part sa heavenly program. Kaya ang sa atin is rapture. Papuntang langit naman to. Yung mga believers with glorified body, pupunta sa langit sa pamagitan ng rapture or caught up.
So hindi tayo part sa earthly program, tayo ay part sa heavenly program. Okay, kaya ang inaantay natin is the caught up, hindi itong second coming. Ang second coming, yun ay inaantay ng mga Israelites, believe in Israel, at yung mga proselyte ng Panginoon ay mag-aari sa kanila dahil yun po ang pangako. Ang propesiya na mayroong darating maghahari sa bayang Israel. At sino po yun? Si Jesus. Natuloy bang naghahari si Jesus sa Israel? Hindi. Bakit? Pinatay. Pero ang propesiya dapat matupad. Kaya babalik siya for the second time. At dito na po siya maghahari na. Magiging king na siya sa mga Israel at yung mga proselyte. Pero yung sa panahon natin ngayon, under the no program, ay hindi po part dito. Tayo po ay separate program na ang programang ito ay concern sa langit. Kaya ang citizenship ng mga believers ngayon ay sa langit. Our citizenship is in heaven. Philippians 3:20. Philippians chapter 3 verse 20. Verse 20, for our citizenship or conversation is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ. So our citizenship, mga kapatid, is in heaven. So ang programa ngayon na nag-operate ay heavenly. Ang programa ng earthly nag-stop temporary. Bakit? Habang wala pa yung caught up or yung rapture, nananatiling stop ito. Yung programa ng Panginoon sa Israel ay temporary nag-stop. Pero pagdating ng rapture or caught up, mag-resume ito na programa ng ating Panginoon sa bayang Israel. Pero habang nag-operate po ito, sa ngayon, hindi pa po mangyayari itong programang ito. Yung remaining part ng programa ng ating Panginoon sa bayang Israel ay hindi pa yan, hindi pa nag-operate habang nandito pa po ang programa ito. Pero pagdating ng caught up, mag-resume ang programa ng Panginoon sa Israel at lahat ng believers dito na tinatawag body of Christ ay lahat pupunta na sa langit, then forever. Naka? So, ganun po yun. Kaya, kailangan natin enjoyin yung ating samba sa ating Panginoon. Ang ating inaantay ay ang caught up or rapture. Ang mga Israelites naman ay inaantay yung pagbabalik ng Panginoon for the second time dahil na-miss nila yung first coming. Na-miss po nila, ni-reject nila ang Panginoon kaya hindi natuloy na maghahari, pero darating siya ulit. Babalik siya ulit para maghahari sa bayang Israel and then sa mga proselyte at ma-fulfill ang propesya. Okay, so may question? May question? So nandito na lang yung ano natin, Sunday School. May question ba? Okay, sana na naunawaan niyo po yung presentation. Ang Panginoon mayroong programa na dapat natin malaman at kung nasaang programa po tayo mga kapatid. Tayo po ay under sa Grace Program. We are not under the Kingdom Program na ipinangako ng Panginoon sa mga Israelites, but we are under the Grace Program. Kaya ang salvation sa panahon natin ngayon is by grace. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat sa pagkakataon na inyong pinagkaloob. Salamat sa presensya ng bawat isa. At salamat, Panginoon, sa mga aral na aming napag-aralan sa oras na ito. At sa namin, pinagkakatiwalang lahat sa pamamagitan ng aming Panginoon Jesus. Amen.